masayang oras sa ating mga kababayan. Saan man po kayo naroon, narito kayo sa Pilipinas o nasa ibang bansa po kayo. Kami po ay bumabati ng masayang oras sa ating lahat. Dito ngayon sa Pilipinas ay mag-5:30 na, magpa-5:30 na ng hapon sa ibang bansa kung ano-ano yung mga oras po dyan. So, narito po kaming tatlo ngayon. Ako po si Atty. Raul Lambino ng PDP Laban. Katabi ko yung aking kapatid, partner. Ako po si Philip Salvador. Yan. At syempre, yung ating bagong spokesman ng PDP Laban for VP Sara's impeachment at PRRD's detention dyan sa ICC. Kilala ka, partner? Yes, ako po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Apinto Casio. Opo, okay na. Macho pa nga. At andito ngayon, nanonood sa atin dyan sa likod ng audience, kasama natin dyan si Cap Bernie Ang, yung ating bagong regional director. At siyang boss natin dito sa Metro Manila ng PDP Laban, marami pang iba. At ngayon, mga minamahal na kababayan, naririto po kami sa headquarters ng PDP Laban dito sa Maynila mismo, courtesy of our very own NCR Council President at saka siya rin ang ating regional president dito sa NCR, si former Councilor Bernie Ang ng Maynila. Maraming salamat, Ka Bernie. Maraming salamat. Sa lahat po talaga ng suporta na binibigay nyo sa PDP. Ngayong araw na ito, mga minamahal na kababayan, ay itinalaga po natin itong araw na ito para magkaroon tayo ng short prayer program para kay PRRD, ang ating pinakamamahal na Tatay Digong, ang ating pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas at Chairman ng PDP Laban. Alam naman po natin ang kanyang kinaroroonan ngayon at ang kanyang kalagayan ay napapakinggan natin sa mga pahayag na binigay po ni Vice President Sara Duterte nung nakaraan kung ano po yung kanyang kalagayan. Maayos naman daw po yung kanyang kalusugan pero nangangayayat nga raw po siya. Siyempre normal po yun dahil iba po yung pagkain na kanyang natitikman doon sa Hague at siyempre ay ibang-iba po yung kaliga ng Pilipino. So, unahin ko na bigyan ng pagkakataon si Atty. Ferdy Topacio na magbigay ng kanyang opening statement. Ako muna yung referee dito sa ating live coverage ngayon dito sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram at pati sa YouTube. So, tulad ng sinasabi ko, hindi natin kaya yung traditional mainstream media. Hawak po nila lahat yun. Lahat po ng mga nababasa at lumalabas po sa kanilang mga pahayagan, mga television nila, mga radio, kontra po sa mga Duterte, kontra po sa PDP Laban, at kontra sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaya dito po tayo nagtsatsaga sa social media. So, Atty. Ferdy, partner. Opo, salamat Kaipe, salamat partner Raul Lambino. Alam niyo po, nakapabahala na po ang nangyayari sa ating pamahalaan. By the way, bago po pumunta dyan sa ating brief legal discussion, ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakarating po rito sa kabila ng katakot-takot na baha dito sa Metro Manila. Na alam niyo po, kasalanan po nating mga Pilipino yan kung bakit bumabaha. Alam mo kung bakit? Sinabi na ng ating Pangulo na kapag bumabagyo, yung tubig ay ipunin nyo para gamitin pag tagtuyot o hindi nyo ginagawa. Kasalanan niyo ang mga kapwa ko Pilipino. Baka walang flood control dito sa Metro Manila. Hindi totoo yun. 5,500 ang flood control. O, di ba? Wala akong nakikita flood control. Di ba galit na galit sinabi niya, tayo ay may nagawa at may magagawa. Gaganon-ganon pa siya. Gaganon-ganon siya. O, di ba? Noong isang taon yun, nasona, di ba? Oo, gaganon-ganon pa. O, di ba? Malapit na sa ulit. Malapit na yung solo, di ba? Oo, pero ganun pa rin. Ipunin nyo kasi yung mga tubig bahan, may kung ano-anong lumulutang dyan, na kung ano-anong unidentified na objects, ipunin nyo kasi, sumunod kayo sa Pangulo. Pero levity aside, kasamang Ipe, kasamang Raul, alam niyo nakakabahala po yung trend ng policy ng ating gobyerno tungkol sa civil and political rights.
napag-usapan na po ng marami yung unconstitutionalism at gross illegality noong pagdakip kay Pangulong Duterte. At ito po ako, hindi ko talaga, I cannot wrap my head around this panyero, Kaipe, na nakita nila ang reaksyon ng sambayanang Pilipino sa nangyari yun noong nakaraang eleksyon. Ito na naman sila. Kabakailan lamang sinabi ng ating Executive Secretary na nakakagulat dahil siya pa naman ay dating punong maestrado ng kataas-taas ang hukuman, na kapag nag-request daw ang ICC na ipakulong ang ating kapartido at isa sa ating mga matataas na leader na si Senator Bato de la Rosa, they will comply. Dahil ito tingnan nyo kung gaano kamalugtot mga kasama ang kanilang pangangatuwiran. Sabi nila kasi, bagamat umatras na tayo sa Rome Statute, tayo daw ay kasama sa Interpol. At obligado daw tayong sundin ang sinasabi ng Interpol. Maling-mali po yun. I-fact check niyo po ako. Pumunta po kayo sa website ng Interpol. Doon po niyo makikita na ang Interpol po mismo, hindi sinasabing dapat silang sundin unconditionally. Ang sabi po ng Interpol, very clear, doon sa kanila mismong website, ang mga request ng Interpol, kaya nga po they use the word request, hindi order, hindi directive, ay subject sa batas noong country being requested, the requested state. Ibig sabihin, hindi automatic na pag sinabi ng Interpol, arestuhin nyo itong tao ito. Okay, aarestuhin ninyo. Hindi po yun. Yung proseso noon ay subject to the laws of the country kung nasaan yung tao. Ngayon po, ano ang batas na umiiral hanggang ngayon dito sa Pilipinas? Meron po tayong extradition, hindi naman law ito ng act ng Congress. Meron tayong extradition rules. This is a law enacted during the time of Marcos Sr. under his powers, his lawmaking powers, granted by Amendment 6 of the 73 Constitution. Nandoon po may proseso kung paano ini-extradite ang isang tao. Ngayon, sasabihin nila, hindi naman extradition yan eh. Yan ay warrant ng ICC. Ngunit, if you look at the definition of extradition, it is tantamount to extradition. Bakit? Sapagkat itong warrant na ito ay nire-request yung Pilipinas na isang taong nakikita who's found in the Philippines should be brought to the place where he has a pending case to face trial. Therefore, it falls under the definition of extradition. Okay, so extradition po yun. Klaro yun. Don't let anyone tell you different. Extradition yun. Anong nakalagay sa extradition law? I-request po dapat nung requesting state or requesting authority sa DFA ng Pilipinas. Sapagkat inter-country po yan eh. So DFA, ang DFA wala namang litigation powers yan. So under the extradition law o extradition rules natin, makikipag-coordinate yan sa DOJ. The DOJ, through the Prosecutor General or the General Counsel of the DOJ, will file an extradition petition before the proper regional trial court. In this case, Maynila po palagi ang filing ng extradition because I've handled my share of extradition cases. Tama po yun. Alam po ninyo, mga minamahal na kababayan, kaming mga abogado, tulad ni Cafferty, lagi namin pong ini-emphasize yung principle of supremacy of the Constitution. Yes. Pagdating po dito sa Pilipinas, wala pong ibang batas na mas mataas kesa sa Constitution natin, yung saligang batas natin. So maraming nagtatanong, paano naman yung mga obligasyon natin sa mga tratado
o mga kasunduang internasyonal na pinasok ng ating bansa. Ano ka mo? Tratado. Tratado. Nasa alam yan, yung mga tratado. Ano ba ang gagawin natin dito sa mga treaties? Ano yung mga treaty obligations natin dyan? Katulad ng binabanggit ni Caferdi, tungkol sa extradition, tungkol po doon sa ICC, tungkol sa Interpol. Lahat po yan kasi meron tayong mga pinirmahang kasunduan. Bakit natin kailangan i-implement yan sa ating bansa? Kasi sa ating saligang batas din, nakalagay po doon yung tinatawag nating Principle of Incorporation. Ibig sabihin, lahat po nitong mga treaties, international agreements, at mga iba pa na pinasok ng ating bansa bilang isang suberenyang bansa ay nagiging part of the law of the Philippines. Yun po yung Doctrine of Incorporation. Maliwanag po yan sa ating Article 2 ng ating saligang batas. I don't know if that is Section 2 or Section 3, no? That the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Pero, kahit na part of the law of the land pa rin yan, pag mag-violate sa ating saligang batas, hindi po pwedeng yun karoon po ng mas mataas na pagbibigay halaga kisa sa ating saligang batas. So lahat po ng ginawa nitong pamahalaan natin, itong kasalukuyang administrasyon, binabanggit nila yung Republic Act 9651 daw, at hindi naman daw nila ginamit yung batas tungkol sa extradition, hindi rin daw nila ginamit yung treaty tungkol sa Rome Statute, yung sa ICC. Kahit nabasahin po natin, himay-himayin natin yung binabanggit po nilang batas na Republic Act 9651 na pinasa ng Kongreso, maliwanag doon na kailangan sundin pa rin yung mga provision patungkol po kung paano dapat na ibigay ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Kung sumurrender siya voluntarily, wala na pong problema yon kasi sinusurrender na po nga rin niya yung kanyang karapatan. Pero kung ayaw niya na siya ay mapaloob sa jurisdiction ng isang dayuhan, punta po tayo sa korte ng Pilipinas. At dito sa atin, ang may jurisdiction, katulad sinabi ni Caferdi, yung korte sa Manila. Hindi po nila ginawa yung kay PRRD. At nakakalungkot na merong banta na si Senator Bato ay huhuliin din pag nag-request ang ICC at ang Interpol na arestuhin siya at ipadala rin sa ICC. Meron pa rin daw po mga kasunod eh. Hindi pa lang po si Senator Bato, pati raw po yung mga ibang opisyal po ng mga polis na retirado o baka may mga active pa. Depende po sa resulta ng ongoing massive investigation na ginagawa ng ICC ngayon na palihim mga minamahal ng kababayan. Hindi natin alam na dito po sila. Kaya huwag na po tayo basta maniwala doon na wala raw po operation ang Philippine government sa ginagawa ng ICC. Kung nagawa po nila yan kay Tatay Digong, gagawin po nila yan sa lahat po ng kanilang mga katunggali sa politika. Ito lahat po ay political persecution. Witch hunt ito. Tama yung sinabi Witch hunt. Witch hunt. Miguel Zubiri. Witch hunt or vampire hunt or werewolf hunt or whatever you're going to call it. Pero bago tayo pumasok dyan muli sa masalimot o usaping legal, papatiin muna natin ang aking kapatid. Opo, sa inyo lahat, I'm really blessed today. Very blessed po ako. I'm with two brilliant lawyers na katabi ko ngayon. At ako'y nagpapasalamat kasi po marami akong nadidinig sa kanila na hindi ko nadinig sa ibang mga abogado. Kasi yung ibang mga abogado, alam po natin kung kanino nakapanig. Yung po ang nakakalungkot. Ang akin pong sinasabi ngayon, maniwala po kayo sa sinasabi ng dalawang magagaling na abogadong ito. Totoo lamang po ang kanilang mga sinasabi. Kasi po para alam din po natin lahat kung ano ang batas na dapat sundin. Ito po mga sinasabi nila hindi para sa kanila. Ito po ay para malaman, magkaroon ng kaalaman ang mga Pilipinong naliligaw dahil sa mga sinasabi ng kabila na ganito. Sinasabi naman namin, nakikinamin ako kasi kasama ko sa PDP ang dalawang magigiting na abogadong katabi ko ngayon. Sa akin po, nanggigigil po ako
palayain na po si Tatay Digong. Palayain na po ang ama ng sambayanang Pilipino. Ibalik siya ng buhay dito sa atin. Sana lang po, kayo rin, ganon ang iniisip at nararamdaman. Kaso mo, kasama nito, hindi nila gagawin eh. Alam mo, partner, pareho tayo ng abogado. Alam mo, natawa ako ha. Alam mo, kaibigan ko yung CES pero sabihin, ewan ko ba't naging ganyan. Parang yung gagawin rin yata ay nakakahawa eh, no? Kasi, ito, alam mo nung sabi niya, na nagulat ako, sabi niya, kapag nag-request daw ang ICC through Interpol, they will treat Senator Bato in the same manner that they treated President Duterte. Ngunit ito ha, listen to this ha, matatawa ka. Sabi niya, kung maglalabas daw ng ruling ang Korte Suprema na there should be due process of law, they will follow due process. Anong klaseng statement yun? Kailangan pa ba maglabas ang Korte Suprema ng ruling or desisyon na dapat i-follow ang due process of law? Ang due process of law po ay nasa konstitusyon. And I don't think the Supreme Court will come out with a ruling na ganon in that isolation na you follow due process. So magkat yan po ay nasasaligang batas na mismo. You do not need any ruling from the Supreme Court. The Supreme Court itself is a creature of the Constitution. And the Constitution itself says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Yes. All you have to do is follow the Constitution. Kaya nga, sabi nga natin lagi, no? Whatever decisions or resolutions made by the Supreme Court, it doesn't make the Supreme Court really supreme over the other agencies or departments of government. The decisions of the Supreme Court, more particularly, pag yun po ay patungkol sa sinasabing dapat sundin ang saligang batas, ini-execute lang po yung sinabi ko kanina ng Supreme Court. Supremacy of the Constitution. Yun po ang ginagawa ng ating Supreme Court. Pero alam po ninyo, Kaperdika Ibe, nababahala rin ako dito sa malawakang propaganda at masasabi natin na panlilito sa ating mga mamamayang Pilipino kung ano ba talaga ang magiging kalagayan na ni PRRD. Dahil nga una, napabalita na naghain na nga ng motion yung kanyang mga abogado na magagaling for interim release. Okay? Kita mo kaagad, nag-react yung mga tao rito na kontra sa mga Duterte, mga abogado, mga dating magistrado, na hindi dapat bigyan ng interim release si PRRD. Hindi dapat maging dahilan yung kanyang matanda na at siya ay may sakit o mahina ang katawan. Kasi baka siya ay tumakas o hindi na magpakita. At ganito, ganyan. Ang dami na kaagad na kanilang mga propaganda na nilalabas. Ang target nila, hindi po yung audience doon sa ICC, kung hindi mga Pilipino, para mawalan po ang tiwala kay PRRD. So ang labanan na ito dito sa Pilipinas, politika pa rin ito. Perception of the people about PRRD and his current situation. Pangalawa, yung pa rin issue, nag-file ng motion na resolve the issue of jurisdiction of the ICC. Na kailangan resolbahin nila. Meron bang jurisdiction ng ICC pagkatapos na umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute? Pagkatapos na hindi siya sinunod, hindi sinunod ng custodial state ang Pilipinas, yung requirement ng Rome Statute na kailangan mo nang dinala sa PRRD sa korte. These are what we call in law. Simply sa aming mga abogado ito, these are what we call questions that are prejudicial before you go to trial. And that is part of due process. Mamaya, ikukoneksyon natin yan sa impeachment. Anything related to issue of jurisdiction is part of the trial. Before you can go to trial proper, resolve first those issues pertaining to jurisdiction. Hindi yung pagdidelay, hindi yung pagsasabi na ito ay ginagawa upang hindi matuloy ang trial o kaya madelay ang trial. Because what if you go to the trial yet the issue of jurisdiction is not resolved and then eventually that issue is decided na wala nang jurisdiction ang korte? Sayang. Ay di sayang lahat.
So ito ngayon, pero pagpakinggan mo itong salita ng mga abogado dito sa Pilipinas, unfortunately, no? These are brethren in the legal profession. Pag magsalita sila, guilty na si Tatay Digong. Kailangan na ikulong na yan, parusahan na yan ng imprisonment of life or whatever pursuant to the rules of the ICC. Hindi po tama yun. Alam mo kung bakit? Kasamang Raul, ang integrated power of the Philippines natin ngayon, hindi lamang walang silbi, kundi partisan na po. Paano ko nasabi yan? Nagugunita niyo po yung issue ni Bicoy. Kung saan pinayagan for the first time, the IBP is supposed to be an organization of lawyers na para sa betterment ng legal profession and the system of justice sa Pilipinas. Unfortunately, yung aking mga kabaro dyan sa abogasya, hindi naman lahat. Pero itong IBP ay naging old boys club na ang ginagawa na ngayon hindi para ayusin ang system of government natin, kundi para mamulitika. Bakit? Kita niyo yung Bicoy. For the first time, ginamit ng isang tao yung building ng IBP. Can you imagine? Para magkapag-press ko ng isang tao para siraan ang presidente na very political in nature. Pinapasok pa nila yung mga madre, mga non-members ng IBP sa IBP building. Sagrado po yun eh. Kaya ako, I requested the Supreme Court to conduct an investigation as to why that is so. At ito po, it has been docketed as a formal administrative complaint. Sino po ang nasa liderato ng IBP noong nangyari ang partisan political activity na yan laban kay Pangulong Duterte? Yung si Atty. Cayosa, na siya din ngayon na nagsasabi, kumukontra dito sa interim release, doon sa remand ng impeachment. So, it is very clear that the IBP has ceased to perform its function as another check on government abuses. May narinig pa kayo sa IBP, Panyero, noong inaabuso kami sa Quadcom. Ayaw kami palapitin sa aming kliyente. Can you imagine? May narinig pa kayo sa IBP nung inaabuso yung rights ni Pastor Kibuloy. Wala naman kayong narinig. Di ba? Basta, pero pagka dito sa issue ng pagkakulong sa Hague ni Pangulong Duterte dito sa impeachment, ang bilis ng liderato ng IBP na kumampi dito sa gobyerno. Meron akong narinig sa IBP patungkol sa akin. Gusto nila akong padisbar. Yan, dahil sa pagkampi ko kay PRRD. Sinagot ko na yan. Meron na akong sagot yan. Hindi ko na tatalakayin yan kasi nasagot ko na po yan. So, hindi ko nga dinidiscuss sa media kung ano yung sagot ko dyan. Dahil hindi po ako ganun na kailangan kong idepensaan yung sarili ko sa media. Basta sinagot ko na po yan. Hintayin ko na lamang po magiging desisyon po ng ating kagalang-galang ng Korte Suprema. Pero ito ang maliwanag dito, Kapernia, Kaipe. Ang gustong mangyari nitong mga kumokontra sa mga Duterte, kay PRRD, kay BP Sara at sa mga iba pang mga Duterte, mawala sila sa political equation. 2028 na po ang tinitignan. Kaya super laki ng, hindi natin alam kung budget yan, pero makikita natin sa mga ginagawa ngayon ng media, interview ng kung sino-sinong tao. Meron pa silang plano yata na may itong July 22 yata, pumunta sila sa Supreme Court, pumunta sila roon sa tinatawag nilang People Power Monument to demand for the impeachment of BP Sara, etc. And at the same time, manawagan din po sila na dapat nang matuloy yung trial ni PRRD at masintensya na siya whatsoever. And they are even going to oppose yung sinasabi na wag bigyan ng interim release at dalsin sa kung anong bansa. Sila ba ay makatao talagang they really believe for human rights of individuals? Kung talaga kung may puso po sila para po sa human rights ng isang ordinaryong tao, Pilipino man or hindi, dapat sabihin nila, resolbahin nyo na kagad yung issue ng jurisdiction dyan sa ICC para malaman kung talagang meron bang jurisdiction ang ICC. Dahil pag nagdesisyon itong korte sa baba, para naman maiapil doon sa appeal body ng ICC kung tama yung kanilang magiging desisyon dito. At saka yung issue ng interim release. Resolbahin na bago dumating yung September 23 ba yun?
yung pagbasa ng indictment. At ito ang nakakagulat mga minamahal na kababayan. Kung yung ICC rules and regulation, ngayon pa lang sila nangangalap ng mga ebidensya. Hindi ba? Ngayon pa lang sila nangangalap ng ebidensya at yung sinasabi nilang 30,000 na mga nawalang mga Pilipino sa EJK related to war on drugs. Tapos sabihin pa, baka malamang itinapon sa taal. Yun. Niling pa. Niling pa. Sasabihin pa nila na yung issue naman na missing sa Bungero ay pareho lang daw ng mga pulis na involved din sa EJK. Mga taga-Batangas na pulis yan di ba? Samantalang itong mga pagkaso like PRRD, sa Davao nangyari. Ito sa anong link dyan, sabi ko, ito lahat talagang hirap na hirap silang pagdugtong-dugtungin yung istorya para lang malito ang taong bayan. Ginugulo nila. Ginugulo nila yung istorya. No? At ito ang maliwanag, mga minamahal na kababayan. Ang ating maestrado, ang Korte Suprema, naglabas na ng konklusan, di ba? Patungkol naman po dito sa impeachment, di ba? Ni Bibi Sara. Ayan, parehong mga tao, parehong mga grupo, kung sino yung mga nagnanais na talagang tunuyan ng mabilanggo si PRRD, na meron pang isa dyan nagsasabi na sana na matuluyan na raw siya dahil sa stress na kanyang ginagawa. Anong klaseng mga statement yan na nanggagaling sa kanila? Mga mapagmahal daw po sila ng simbahan whatsoever. Pero kita-kita natin, ako hindi kumipo ng mahigit 1 linggo patungkol po sa issue na ito. Pero panahon na tayo muli ay kailangan pong harapin natin lahat itong mga ginagawa ng mga nasa kabilang grupo. Dahil sama-sama na sila yung iba-ibang mga kulay. Kulay, rosas, kulay dilaw, kulay pulang-pula. Mga terorista. Hindi. Terorista yung mga yun. Komunista, ligaw pa yun. Sama-sama na sila. No? Dito, ang iisa lang yung kanilang katunggaling ngayon. Ang ating mahal na Ate Digong at Bibi Sara. At gusto nilang mawala ulit yan. So nandito po kami ngayon sa PDP Laban National Headquarters para sa isang prayer meeting ng aming partido at ng mga membro po ng PDP Laban. At ang theme po namin dito ay Free Duterte Now. Bring him home alive in the Philippines. Yun po yung aming panawagan. Alam mo yung bring him home na kanta, di ba sa Dennis Ramya? Yes. Bring him home. Dapat mamaya kantahin mo. Dapat kantahin mo yan. Yung kinakanta yung bring him home na kanta sa Dennis. Ikaw lang ang pwedeng kumanta niyan. Dahil alam mo yung tema ng hindi ko kabisado yung lyrics Alam ko yung tulad, pero yung lyrics hindi ko alam. May karaoke dyan mamaya, mag-karaoke tayo. Isa na sila. So yan po mga minamahal na kababayan, napakinggan nyo kami, KIP at saka si Kaperdi dito sa live patungkol po dyan sa gaganapin nating prayer rally meeting dito sa PDP. Panawagan po namin. At lahat po kayo mga minamahal na kababayan na nanonood, nakikinig po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo ma-shoutout lahat-lahat. Pero alam nyo na po yan, mag-subscribe nyo sa amin sa social media, sa Facebook, sa TikTok at saka sa YouTube. Kaming dalawa ni Atty. Ferdy, maraming pa kayong magsasamahan dito sa mga susunod na mga magkakataon patungkol po dito sa mga maiinit na issue. Yung susunod po na tatalakayin namin ay yung tungkol naman po sa impeachment ni Bibi Sara. Kasi talagang kailangan sagutin natin lahat yung mga kasinungalingan nilalabas ng kabilang grupo tungkol po dito sa issue ng impeachment. At Yan po, abangan nyo. po natin kung ano yung mga dapat na regulasyon po na dapat nating sundin pagdating po sa impeachment. Pero doon sa kabilang kampo, wala silang nasa isip. Ikulong na si Tate Digo, parusahan na. Dito naman sa kay BBC, ituloy na yung trial at sintensya na siya ay guilty para matanggal na bilang pagkakaroon. Ganon po yung kanilang narrative. At ang malungkot pa, mga minamahal na kababayan, ngayong panahon na umuulan ng malakas dahil sa bagyong si Krising, maraming mga baha-baha, nasalanta na naman yung mga iba't ibang mga kababayan natin sa ibang mga probinsya. Hindi ko alam kung anong ginagawa nitong mga maiingay na grupo nito. Bakit politika pa rin ang kanilang inuuna. At dito naman po sa issue
na mga lumalabas patungkol po sa sitwasyon dito sa rehiyon natin sa Asia Pacific, dito sa Asia. Itong medyo lumalalang sitwasyon ng Taiwan, ng China at saka Taiwan, na ngayon po ay maaaring yan po ay magsilbing mitsa ng kaguluhan at mai-involve po ang Amerika at ang China. Ano naman po ang magiging kahihinatnan ng Pilipinas? Medyo mas sensitibo po usapin yan. Makakasama po ulit si Cameron dito sa usapin na ito kasi meron naman po tayong konting nalalaman pagdating po sa geopolitics dito sa ating region. So, paalam muna tayo. Paalam muna tayo. Kailangan natin sabi. Sa mga sumusubaybay po sa dalawang magigiting na abogado na si Atty. Raul Lambino at siyempre ang aking idol na si Atty. Tomasio na napapanood nyo araw-araw sa telebisyon. Tandaan nyo po, puro katotohanan lamang ang mga sinasabi nila. Sa inyo po lahat, subaybayan nyo ang dalawang magigiting na abogado nito. Dahil sila ay para sa sambayan ng Pilipinas. Salamat, Kaipe. Daphne. Maraming salamat po. Maraming salamat. Isang karangalang makasama ko kayong dalawa. At for more truth that will come out, Yes Yes Yo Topacio, Yes. 11 to 12, Monday to Friday sa DWIC 882, Aliw TV 23 at marami pong mga platforms, YouTube, Facebook at TikTok ay mapapanood rin po. Yeah. Muli mga minamahal na kababayan, tulungan po niyo kami sa ating pagdadasal para po sa ating bansang Pilipinas.